Kasi di ba deemed resign pa silang lahat? Yeah. Oo, nakalimutan natin nakalimutan yun. natin. Deemed resign pa sila. So parang dapat pala hindi natin tinatanong kung pinag-resign o pinag-BTO. Kasi lahat sila technically ay naka-resign. Courtesy resignation. Oo, may point. Kasi simula noong in-announce ni President Bongbong Marcos na mag-courtesy resignation lahat ng mga cabinet secretaries, wala naman silang official announcement na sinasabi, tapos na. Wala pa namang ganun eh. Basta ang pagkakaunawa lang natin base doon sa kanilang mensahe, lahat magsusumiti ng courtesy resignation hanggat hindi itinatanggap, edi wala. So tinanggap yung mga past few days. So tinanggap yung kay Pangandaman, tinanggap yung Bersamin, sa Little Bersamin, saka kay Older Bersamin, mga ganyan. Unless may expiration pala yung courtesy resignation, ano? Diba? Pero wala namang sinabing ganun. Parang nangyari na yun ng panahon na mga nakalipas sa presidente, ano siya eh, parang ongoing siya. Hiningi lahat, tapos ongoing siya. So, baka ganun. Baka nakakalimutan din ni Yusek Claire na yun, para to answer everything, ano. Kasi nagtatanong hanggang ngayon, nagtatanong mga tao kung nag-BTO ba or whatever. Although nagsabi na po si Lucas Bersamin kay Cheryl Cosim na ayun nga, hindi siya nag-resign. Pinaalis talaga siya. Pinag-resign. Pero kanina, very interesting yung sinabi ni President Marcos doon sa kanyang event sa Malacanang, ha? Cabinet shake-up, biro niya, ikaw na lang kaya appoint ko. Sa asawa niya. Sa asawa niya. Si FL, si First Lady po. But sabi nga ni Yusek Claire, we take it as it is. Joke. Ganun ba? Mabuti pang i-playback natin yung joke na yan bago tayo mag-intro para hindi tayo nabibitin. Pero ito pa. Our First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with the OWA with some of the activities that so she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Pero magka-cabinet shake-up. So, ibig sabihin, hindi pa doon natatapos yung mga changes sa cabinet. Pero sabi nga ni Jovi, parang wala pa namang clear na sinasabing tapos na yung evaluation. Also, pag inalala natin yung mga sinabi before ng Malacanang, continuing change na process siya, hindi naman siya mag-end. Until makuha niya siguro yung gusto niya talaga. And sabi ko nga sa inyo, mukhang hindi pa tapos kasi meron talagang malakas sa ugong. May mga nakapila na mga personalities na pwedeng mapalitan. May pa-blind item ka sa amin. Sino yan? Ano na yung clue mo? Yung next, di ba? Sabi niya a few days ago, mga kapatid. Pero yun hindi sa cabinet eh. Pero official ng gobyerno, pero hindi cabinet eh. Controversial ba siya? Cabinet, pero head ba siya ng agency? Hindi sa head ng agency, kundi sa ay ating someone. Someone, ano ba? So yun. Tapos, may mga sinasabi, may sinasabing single na babae. Parang nangyari na yung single na babae. Yun yung kumakalat sa social media po, yung single na babae. Parang nangyari na. Kung siya yung yung isang araw, yung umalis, yung single na babae. Sino si Pangandaman? Oo. Single siya? Hindi ko rin alam eh. Kaya hindi ko sure eh. Single ba siya? Single, okay. Sige. Tapos, isang medyo senior na daw po. At yung yun daw ay parang hindi maamin pero parang malapit din sa nakaraang administrasyon. Sino yun? Iisip natin sino kaya yun. Senior na malapit sa nakaraang administrasyon? May naisip ako bigla. Pero baka mali. So, hindi ko i-share. Yes. Tapos pangatlo is dating senador. So, yun yung nakapila na sinasabi nila. Tapos, plus dating senador na nasa ngayon? Tapos, yung ika-apat na sinasabi ko, yung sinabi ko about yung official na, hindi part ng cabinet, pero official ng pamahalaan. Diba? So, yung po mga yun, pero syempre, kahit naman po kalat din sa social media, ang final niyan ay pag inanunsyo na doon sa podium sa Malacanang. Yun na nga. Diba? Yun lang yung kay ES Bersamin po.
parang ugu-ug na siya ng buong umaga, 'di ba? Oo. Tapos naka-patch na po yung press working area, sila Mase ay naka-standby na. Yes. Pero ang tagal pa nang hinintay natin before Correct. umere. Because Oh, because sabi nga, we were waiting for the actual man na makausap ng presidente, si ES. Pero supposedly, based kay ES Bersamin, former ES Bersamin, hindi siya nakausap dahil may ibang kumausap sa kanya from the private sector. Oo. Na hanggang ngayon, tinatanong pa rin natin, sino ba yan? Oo. Umausap na yan na close? Napaka-influential. Oo. Wala Ay, sa gobyerno, mga kapatid. Ako yun ang clue sa akin eh. Na. Influenza. Influential. Sino? Yun ang dami clue namang sa influ- akin. Ang dami ko naiisip na influential. Di ba parang ano nga, Yeah. pagka inisip mo yung mga people behind PBBM, Yeah. kung minsan yung mga nag-a-advise sa kanya, hindi ko akalain, kasama siya sa Yeah. mga nag-a-advise. Yeah. O sige, bago tayo mag-intro talaga, ikatlong urong na to ng intro natin. Pinag-uusapan na rin natin yung shake-up na yan. Sige, tignan natin ang mga sinabi ni Yusek Claire kanina tungkol dyan. Dahil yan ang laman nung kanilang briefing kanina. Lahat halos ng mga reporters, yun ang kinulit sa kanya. Sabi mo, pabiro. Hindi, minsan half-meant. Nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo. So, yun muna po tayo. Face value. Wala pa po sa ating ina-announce or isinasabing update patungkol dyan. Sabi- So, ito yung Buti ka kung makita sa camera, ibubulong ko kung sino yung influencer eh. Pero Ay. sige. Mamaya na! Mamaya off-cam na lang. Ibubulong sa amin ni Jovi. Yeah. Pero yung sinasabi ni Yusek Castro, ito po yung pinag-uusapan natin kanina na biro ni PBBM during his speech sa Malacanang kanina. Referring doon sa cabinet shake-up na isasama na niya si FN. So, ano muna? Face value daw muna. Face Let's take it value. as it is na lang muna. Oo. Pero kanina meron din pong binanggit si Yeah. Undersecretary Claire Castro tungkol doon sa aside dyan, yung resignation din ni former Executive Secretary Lucas Bersamin na nagkausap na rin naman daw sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito rin yung kinukwento kahapon ni ES Bersamin na parang kung tama yung pagkaalala ko, nasa half an hour yung kanilang pag-uusap na mahaba na raw para sa isang Pangulo. Ito po yung sinabi ni Yusek Castro. The palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. He submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Pero aminin naman kasi natin, kahit naman inappoint ka ng presidente, wala namang assurance na mabubuo mo talaga yung 6 years. Kasi discretion talaga yan eh, kahit na sino pa yung presidente, kahit pa sino yung umupo sa Malacanang. Pag sinabi niyang ayoko sa'yo, wala ka talagang magagawa. Lagi nilang sinasabi, di ba yung mga appointees, we serve at the pleasure of the President. Lahat ng mga naging parte ng gabinete at opisyal, ganyan. Yun ngang nakapag-deliver sa BIR, nawala eh. Oo nga. Nagulat ka tayo eh. Sabi ko sa kanila, kinukuha pa lang naming guest, wala na eh. Hindi ba? Uy, nakausap natin siya isang beses ata, di ba? Tapos tandang-tanda ko yung episode na yon dahil in-interview natin siya, same episode, kausap natin si Yusek Claire Castro at saka si Senador Bongo. Yeah. Oo. Diba? Yes, After that, nawala na si Commissioner Lumagi. Balak pa man din sana Wala natin nang take natawagan ulit for take 2. Oo nga eh. Pero anyway. Sa kanya kasi ako magrereklamo na yung mga binabayaran nating taxes eh. Baka sa kung saan-saan napupunta eh. Kaya nga, nakita ko na naman nung isang araw si Okay. Ate Lorna. Oo, Aming correct. account. Ate Lorna, magkano na naman yung sisingilin mo sa... Oo, tsaka yung mga binabayaran natin online, paano ba makakuha ng mga, hindi pala official receipt, sales invoice na pala ngayon. Yung iba meron, yung iba kasi wala. Talaga. Oo. Si Chiki kasi nag-aayos mag-isa niya eh. Hindi ko kaya yun. Hindi ko naiintindihan eh. I mean, okay na na may Lorna ako. Oo, Dito na lang ako kay Lorna. kesa ako mag-spreadsheet ng ganyan eh. Mas lalo kong dadamhin yung ka-unfair ng mundo na bayad tayo ng bayad ng buwis tapos ganyan po ano.